Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action drama film na pinamagatang Dragon ni Donnie Yen noong 2011. Nagsimula ang pelikula noong 1917 sa isang maliit na nayon sa China na tinatawag na Yanjin. Dito, ipinakilala sa atin si Li Jinshi, isang ordinaryong tao na sinusuportahan ang kanyang pamilya bilang tagagawa ng papel. Nakatira si Li kasama ang kanyang asawa na si Yu at kanilang dalawang anak na lalaki na sina Fang Sheng at Teng Xin. Bawat araw, masigasig na nagtatrabaho si Li para matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mga mahal sa buhay. Isang araw, habang si Li ay nasa isang local grocery store, dalawang kahina-hinalang lalaki ang pumasok at hiningi ang lahat ng pera sa may-ari ng tindahan. Nang tumanggi ang may-ari, isinailalim siya at ang kanyang asawa sa malupit na pangmamaltrato ng mga tulisan. Noong una, tila natakot si Lu at nagtago, umaasang makakaiwas sa galit ng mga masasamang lalaki. Gayunpaman, nang masaksihan ang walang awang pag-atake sa may-ari ng tindahan at sa kanyang asawa, biglang nag-apoy sa galit si Li. Gamit ang nahanap na tapang, itinulak ni Li ng malakas ang isa sa mga tulisan. Bagamat hindi nagpapakita ng malaking pagtutol si Li at iniiwasan lamang ang mga pag-atake ng kalaban, ang mga magnanakaw ay dumanas ng matinding pinsala na kalaunan ay humantong sa kanilang pagkamatay. Ang nakakagulat na kaganapan ay nagdulot ng kaguluhan sa mga taga-nayon na itinuturing ang pagkapanalo ni Li bilang isang aksidente. Gayunpaman, ang detective na si Xu Baiju, na nakatalaga upang imbestigahan ang kaso, ay nagdududa sa totoong nangyari. Sa isang autopsy report, natuklasan ni Xu na ang isa sa mga namatay na bandido ay si Yan Dongsheng, isang notorious na kriminal sa most wanted list ng gobyerno. Habang ipinagdiriwang ng local magistrate at ng mga taga-nayon si Li bilang isang bayani, nanatiling may pag-aalinlangan si Xu. Paanong si Li, na tila isang ordinaryong tao lamang, ay hindi sinasadyang natalo ang gayong kadelikadong kalaban. Masusing ineksamin ni Xu ang katawan ni Yan Dongsheng at napansin ang mga palatandaan ng pagdurugo sa utak na nagresulta mula sa injury sa ugat. Sa tingin niya ay hindi isang ordinaryong tao si Li at itinatago lang ang kanyang tunay na kakayahan at pagkakakilanlan, lalo na kung pagbabasehan ang mahalagang ebidensya na ito. Upang malutas ang katotohanan, umalis si Xu upang mangalap ng impormasyon tungkol kay Li mula sa mga taga-nayon. Kasabay nito, nagdurusa siya sa isang sakit na dulot ng lason at gumagamit ng mga acupuncture needles sa mga partikular na parte upang maibsan ang epekto nito sa kanyang katawan. Upang patunayan ang kanyang mga hinala, humingi si Xu ng pahintulot kay Li na obserbahan ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Habang maingat na nanunood si Xu, natuklasan niya ang isang mapanghikayat na ebidensya na si Li ay malayo sa karaniwan. Nagpapakita si Li ng hindi pangkaraniwang breathing techniques na nagpapahintulot sa kanya na mahusay na kontrolin ang kanyang paghinga. Higit pa rito, nasaksihan ni Xu ang kahanga-hangang kakayahan ni Li na pag-aani ng kanyang katawan na pinigilan siyang bumulusok sa ilog. Gayunpaman, nang ma-realize ni Li na pinagmamasdan siya, nagkunwari siyang nahulog sa tubig at ang mga nag-aalalang taga-nayon ay agad na sumugod para tumulong. Sa isang taos-pusong pag-uusap, nagtapat si Li kay Xu at isiniwalat ang isang karumal-dumal na katotohanan mula sa kanyang nakaraan. 10 taon na ang nakalilipas, pinilit siya ng kanyang ama na gawin ang isang murder sa slaughterhouse ng isang pamilya. Ang karumal-dumal na gawaing ito ay humantong sa maraming taong pagkakakulong ni Li. Matapos siyang makalaya, nangako si Li na hindi na muling gagawa ng masama at babaguhin na ang kanyang buhay. Sa kabila ng pagsisisi ni Li, nanatiling may pag-aalinlangan si Xu sa paniniwalang hindi maaaring magbago ng husto ang pagkatao ng isang tao. Bukod pa dito, nararamdaman ni Xu ang isang malakas na presensya ng ki energy sa loob ng katawan ni Li, isang kapangyarihang taglay lamang ng mga martial arts expert. Dahil sa kanyang determinasyon, humingi si Xu ng tulong sa isang kaibigang pulis upang suriin ang isang murder case na naganap sa isang slaughterhouse isang dekada na ang nakalilipas. Nang balikan ang kanilang ginawang investigasyon noon, ipinaalam ng kaibigan ni Xu ang tungkol sa malagim na massacre sa buong pamilya ng may-ari ng slaughterhouse noong panahong yun. Nang maghukay pa ng mas malalim sa nakaraan, natuklasan ni Xu ang isang nakakagulat na revelasyon. Si Li,
ang taong iniimbestigahan niya ay hindi ang taong iginigiit niyang siya. Ang totoo, si Lee ay si Tang Long, ang notorious na second in command sa malupit at bloodthirsty group of assassins na kilala bilang 72 Demons. Nang matuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ni Lee bilang si Tang Long, isang fugitive na wanted ng pulisya, nagmamadaling bumalik si Shu sa police station. Agad niyang hiniling ang interbensyon ng judge na naglalayong isecure ang arrest warrant para kay Tang Long. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, karamihan sa mga hukom ay inantala ang pagpapalabas ng arrest warrant dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang nakakagulat pa dito, isang judge ang prangkahang humingi ng suhol mula kay Shu, kapalit ng warrant. Dahil sa pagkadismaya sa paghadlang ng mga opisyal, nagpasya si Shu na ipagpatuloy ang pagmonitor kay Lee sa loob ng kanyang nayon habang hinihintay ang sagot ng judge. Lingid sa kaalaman ni Shu, ang hukom na walang hiyang humingi ng suhol kanina ay isinumbong ang kinaroroonan ni Tang Long sa leader ng 72 Demons na si Wang, umaasang makakatanggap ng gantimpala. Sa sobrang galit sa walang galang na pananalita ng judge tungkol kay Tang Long, ibinunyag ni Wang ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang fugitive na si Lee ay ang kanyang nag-iisang anak. Sa sobrang galit, mabilis na dinispatcha ni Wang ang bastos na hukom. Upang samantalahin ang pagkakataon, ipinadala ni Wang ang kanyang mga tapat na tauhan sa nayon upang gawin ang dalawang misyon, ang hulihin si Tang Long at sirain ang buong village. Samantala, si Shu, na patungo sa nayon, ay nanatiling walang kaalam-alam sa paparating na panganib. Kalaunan, ang dalawa sa mga tauhan ni Wang ay nakapasok na sa village at inutusan si Lee na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Gayunpaman, sa kabila ng panggigipit, nanatiling matatag si Lee at tumanggi na ibunyag ang kanyang tunay na identity. Sa isang desperadong pagtatangka na pilitin siyang ibunyag ang katotohanan, ang isa sa mga tauhan ni Wang na nagngangalang Kara ay walang awang kinitil ang buhay ng isang taga-nayon. Habang naghahanda siyang patayin ng isa pang inosenteng mamamayan, namagitan si Lee, at sa wakas ay ibinunyag ang kanyang nakatagong persona bilang isang malupit na mandirigma. Nakibahagi siya sa isang matinding labanan laban sa dalawang kampon na ikinamangha ng buong nayon. Ang transformation ng dating inosenteng si Lee sa isang bihasang fighter na kayang talunin ng isa sa notorious na 72 Demons ay iniwan ng asawa ni Lee na tulala at walang masabi. Matapos matagumpay na madispatcha ang isa sa mga tauhan, inakay ni Lee si Kara palayo upang makipaglaban sa ibang lugar. Ang kanilang tunggalian ay naganap sa loob ng kulungan ng Kalabaw kung saan mas tumindi pa ang kanilang labanan. Naging mabangis ang kanilang sagupaan, ngunit sa huli, nagawang madaig ni Lee si Kara na naging dahilan para maapakan siya ng ilang kalabaw at mapunta sa gilid ng mapaminsalang ilog. Sa isang sandali ng pakikiramay, sinubukan ni Lee na iligtas siya, ngunit mapanghamong ibinunyag ni Kara na hindi na niya mababago ang nakaraan at siya pa rin si Tang Long bago siya nagpahulog sa kanyang kamatayan. Sa labis na pagsisisi, bumalik si Lee sa kanyang tahanan, dala ang bigat ng pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao mula sa kanyang pamilya at sa mga taga-nayon. Pagkatapos ay ibinunyag ni Lee ang isang mahalagang pangyayari na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Habang ginagawa ang walang awang krimen sa slaughterhouse, nakatagpo siya ng isang sugatang bata na tumingin sa kanya habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Ang matinding sandaling ito ang gumising sa kanyang konsensya, na nagudyok sa kanya na talikuran ang kanyang buhay bilang isang walang awang mamamatay tao, at magsimula sa isang paglalakbay upang maging isang mas mabuting individual. Hindi nagtagal, dumating si Shu kasama ang isang pulis na naghatid ng nakakaalarmang balita kay Lee. Ang 72 Demons ay nagpaplanong sirain ang buong village at hulihin si Lee. Upang matiyak ang kaligtasan ng lahat, kabilang ang asawa at mga anak ni Lee, kinakailangang gawin ang paglikas. Gayunpaman, si Shu, na ngayon ay nagkaroon na ng pakikiramay kay Lee at kumbinsido na sa kanyang tunay na pagbabago, ay nagpas siyang manatili sa nayon. Gamit ang kanyang kaalaman sa physiology at acupuncture, gumawa si Shu ng isang plano upang palabasin ang kamatayan ni Lee. Sa kasamaang palad, may limit ang oras at binibigyan lamang sila nito ng 15 minuto upang ipakitang patay na si Lee, na iniwang walang ibang choice si Shu kundi ang buhayin siya kaagad. Nang hindi inaasahan, ang mga tauhan ni Wang, na dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan, ay nasaksihan si Shu na muling binubuhay si Lee sa harap ng kanilang mga mata. Sa isang mapangahas na hakbang,
Matapang na pinutol ni Lee ang kanyang kaliwang braso at ipinahayag na pinuputol na niya ang lahat ng relasyon niya sa 72 Demons. Sa pagtanggap sa proklamasyon ni Lee, naniniwala ang 72 Demons na patay na siya at itinuri siyang hindi na bahagi ng kanilang grupo. Gayunpaman, hindi pa dito natatapos ang mga hamon. Isang miyembro ng 72 Demons ang nagpahayag kay Lee na dapat siyang personal na makipagkita kay Wang na hinihintay na siya sa kanyang bahay. Pagkarating sa bahay, labis na kinabahan si Lee nang makitang bihag ni Wang ang kanyang pamilya. Sa panahong yun, binigyan ni Wang si Lee ng isang nakakatakot na banta. Papalayain niya si Lee mula sa kamay ng 72 Demons kung gagawin niya ang isang karumal-dumal na gawain, ang patayin ng sarili niyang anak na si Tengshin. Sa sobrang galit, naglunsad si Lee ng isang mabangis na pag-atake kay Wang at hindi natinag sa katotohanang meron na lang siyang isang kamay. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay naging mas matindi sa bawat segundong lumilipas na ang bawat hampas ng espada ni Lee ay nabigong tamaan si Wang. Si Wang, gamit ang kanyang napakalakas na ki energy, ay mahusay na gumamit ng enerhiya upang protektahan ang sarili mula sa matalas na sandata. Samantala, si Shu, na pinagmamasdan ng kanilang tunggalian sa malapit, ay palihim na pumasok sa bahay ni Lee sa pamamagitan ng isang nakatagong butas upang magbigay ng tulong. Mula sa ilalim ng sahig, madiskarteng ipinasok ni Shu ang mga karayom ng acupuncture sa mga paa ni Wang na pinutol ang mahalagang ugat at pinahina ang kanyang depensa. Gayunpaman, mabilis na na-realize ni Wang ang interbensyon ni Shu at mabilis na naglunsad ng isang pag-atake laban sa kanya. Bagamat nakaranas si Shu ng isang nakamamatay na pag-atake sa kanyang dibdib, nagawa niyang makaganti sa pamamagitan ng pagtusok ng acupuncture needle sa leeg ni Wang na pumutol sa ilan pang mga ugat. Dahil dito, patuloy na humina ang kanyang depensa. Sa kabila nito, naganap pa rin ang isang walang humpay na tunggalian sa pagitan ni Lee at Wang sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at umaalingaw-ngaw na kulog. Nang matagpuan ni Lee ang kanyang sarili na nasa bingit na ng pagkatalo, at si Wang ay naghahanda ng maghatid ng isang nakamamatay na pag-atake, sinamantala ni Shu ang isang huling pagkakataon. Itinusok niya ang isang karayom sa leeg ni Wang na ginawa ito bilang isang lightning rod. Isang malakas na kidlat ang tumama na bumalot sa katawan ng master at naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nang humupa na ang kaguluhan, ipinahayag ni Shu kay Lee na sarado na ang kaso bago sumuko sa kanyang mga sugat at namatay. Sa huling eksena, sa wakas ay nakalaya na ang pamilya ni Lee na nagpahintulot sa kanila na umuwi na sa kanilang bahay. Si Lee, na ngayon ay malaya na mula sa kanyang madilim na nakaraan, ay ipinagpatuloy ang isang mapayapa at ordinaryong buhay kasama ang kanyang pinakamamahal na asawa at mga anak, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.